Tinalbogan ni Alden Richards ang mga kandidata. Ha? Bakit? Ba't niya tinalbogan? Saan tinalbogan? Ikaw, Jex, pag tinatawag kang bakla, na-offend ka ba? Ay, binabalikan ko, Mama Loy. Binabalikan mo? Oo! Oh, paano? Hoy! Oh. Ikaw, tinawag mo akong bakla? Ay, sandali. Sandali, siga ka dyan. Ginaganyan ko talaga. Oh, dahil dyan sa Barbie na yan, naging issue yan ngayon. Yan, ginudge agad nila si Corina. Eh, si Babo yung Paris na eh. Grabe ka naman, te. Mukha namang malinis yung Paris ni Diwata. Si Diwata, suplada eh. So, ayun na nga, Loy. Oo. Sa June na raw, ikakasal. Sino? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Kasi mga Loy! Kasi dito, Jen! At ito naman po si Papa O at yung Boss Tias. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin. Ay! Ichika mo na! Dali! Nakakaloka, Loy. Oh. For today's video tayo ngayon. Ay! Oo. Talaga Lahat ba? puro puro yung mga nahuhuli natin sa TikTok, mga nahuhuli natin sa Facebook, hindi ba? Katulad na lamang nung katatapos lang na Miss Universe Philippines. Ay, oo. Hindi ba? Kung saan, tinalbogan ni Alden Richards ang mga kandidata. Ha? Bakit? Ba't niya tinalbogan? Saan tinalbogan? Hindi nga tinalbogan sa pagiging viral. OA naman kayo. Kasi nga, Sabi mo, Hindi nga eh. tinalbogan kasi nga kaka-shout niya. Yung paggalit siya pag nag-a-announce ng mga kandidato na pasok sa finals. Oo. Baguio! Ganyan? Oo. Zamboanga! Zambales! Taguig! Ayan, yan na TikTok ko. Pampanga, Quezon Province, Bacoor, Baguio, Zambales, Palawan, Taguig, Bulacan, Pasig. Diba? Oo, at marami ang gumagaya sa kanya. Meron pang isang nagturo, hindi ganyan, medyo lagyan mo ng buhay, mga ganyan. So, ayan din. Okay, Alden, si Kuya Will to, no? I-dry run lang natin yung pagtawag mo sa top 20. Una, si Pampanga. Pampanga, Ay, hindi ganyan. Oo, parang nanlalatake. Dapat may energy with conviction. Yung parang galit ka. Pampanga! Ganun. Okay, try mo nga. Pampanga, Yan. Isa pa. Pampanga, Okay, next natin, Zambales. Zambales, Hindi, parang bumababa kasi energy mo eh. Dapat tuloy-tuloy yan. Dapat lagi kang galit. Gugulatin mo sila. Yung tipong magigising lahat ng tao. Pati audience. Di ba ako pag nagbibigay ako sa show, 5,000! 5,000! Ganun. Dapat lagi gugulatin mo sila. Yung mapapatulon sila. Ganyan. Gets mo na ba? Okay. Try ulit natin. Zambales, Yun! Ganyan. Try natin si Baguio. Baguio, Yun. Very good. Yan, mabilis ka naman palang matuto eh. Next natin si Bulacan. Bulacan, Ayan. Okay, yung iba pa? Palawan, Taguig, Pasig, Quezon Province, Cebu, Bacoor. Very good. Nakakaloka talaga yung mga Pinoy. Oo, grabe. Alam mo, ganyan katatalino yung mga Pinoy na paggagawa sila ng memes. At syempre, alam mo, isang paraan din ito para yung maibsan kahit paano yung lungkot, yung gutom, yung kalam ng sikmura. Kaya nakakagawa tayo ng ganito na somehow nakakatulong din naman sa mga nakakapanood. Di ba? Eh kasi nga naman pag nandun ka sa MOA, sobrang lakas ng Bundok. ng hiyawan ng mga fans, Oo. di ba? Ng palakpak, ng ano. So kahit ikaw kung host ka, feeling mo kailangan mo rin lakasan yung boses mo para marinig nung lahat ng mga audience. Oo, medyo na nga yung isang audience eh. Ha? Bakit? Sabi niya, Alden! Sumigaw na din? Oo. Nakakaloka. At saka yun di ba, to keep the excitement, talagang nila, level 10, kumbaga, yung Correct. kanilang announcement. Oo. At syempre, ito'y pinick up na rin ng It's Showtime, lalo na ni Vice Ganda. Yung mga pagalit. Oo, ginaya rin ni Vice Ganda. So, ang dami talagang gumaya. Kasi kung naging normal lang ang voice ni Alden, hindi rin naman para ma-viral yan. Oo. Alam mo naman mga nabaviral, yung mga very unusual na nangyayari or medyo unique, medyo kung annoying or irritating yung mga
video, yun yung mga na-viral. Hindi mga amusing, no? Oo, Katulad yan. correct, di ba? Ako naman naaliw lang dyan. Ako din. Oo, di ba? Kaso nga lang, Nay, parang marami hindi na-amuse. No? Bakit? Sobrang tagal daw. Parang inabot na ng pasado alauna. Oo nga. Oo. Eh, ganun man yata, di ba? Diyos ko, meron nga pinanood, di ba yung Century? Oo. Alas 4 ng umaga na tapos. Oo. Oo. Nanguluntoy na yung mga ari ng mga Alam eh. Ako sa puya. sa puya. Napuya din ang mga notes. Oo. Pero sana next time, maano na nila yan, mabalanse nila yung oras. Tsaka yung mga programa, yung sequence guide, dapat, di ba, naaayos nila para kung 3 oras lang silang manonood. O pagka ganyan, di ba, talaga ang kalaban nila dyan, kahit excited silang malaman kung sino yung mananalo, yung antok ang kalaban nila. Oo, di ba? Naiinip na siya. Malaman ko sino rin yung Correct. nanalo. Oo, balitaan nyo na lang ako. Ha? Sabi niyang ganyan. Parang si Josa Poco. Oo. Parang yung post nung gabi na yun. Oo, Diba? oo. Paano? Kaya siya nanonood noon. Wala naman siyang kasama o kapiling na lalaki. Kaya siya nakakapanood. Nakatulog na nga na yung mga lalaki. Hindi mo nakita mo Oo, na nakadapa na dun nakadapa sa na. kama. Alam mo kung ba't nakadapa? Bakit? Alam naman nila may magpapiano na naman. Ha? May mga gagapang na naman kamay ni Hilda. Ha? Oo. Ayun. Oo, di ba? Siyempre, natutunan niya yung kijek. Gagawin nga niya sa mga lalaki. Under the tutelage. Oo, Under di ba? the tutelage. Hindi ako nagpapiano. Ano? Ano? Uupo ako diretso. Para magpiano. Ah! Alam ko, muupo ka lang, hindi ka na nag-aaral. Ha? Magpiano. Alam ko, muupo ka, tapos inaasinta mo. Ha? Sinisentro escolar mo. Oh, Anyway, ayan. Syempre, and speaking of beauty pageant, no? Yes. Oo, naman. Ang susunod naman, Miss Manila. Oh? Oo, nagaganapin sa Metropolitan Theater, sa Met. Wow. Sa Manila mismo. Oo, at ito yung mangyayari sa June 22, kung saan 24 ang candidates dyan. Ay, oh. Na talaga namang mga Manilenya. Oh. Oo, kasi meron silang Miss Gagalangin, Oh. Miss Gastambide, mga ganyan. So yan ay i-host lang naman ng none other than Miss Catriona Gray. Ay, oh, Oo, at libre. Ay, Oo, yun ang bongga. libre ang panonood nila sa Metropolitan Theater. Oo, bawat isang kandidata, meron siyang makakasamang mga taga-barangay niya. Paano kaya yun, Nay? Oh, Wala ba silang representative dun sa Miss Universe nung nakaraang araw? hindi natin alam kasi na una yung Miss Universe. Oo. Itong Miss Manila. Hindi natin alam, baka magiging representative sa susunod na taon. MU. Basta tayo natuto, may mga ganyang pageant, na talaga namang kumikilala sa ganda at talino ng bawat Pinay. At saka yung Miss Manila na isa talaga sa mga prestigious na pageants, di ba? Oo. At ito na nga, Noy. Oo. Siyempre, lahat ng mga kandidata na yan, pwede mong ituring, pwede mong tawagin Barbie. Ay, kasi ang gaganda, mga Barbie Oo, dolls. mga Barbie dolls. Mga living Barbies. Oo. Pero dahil sa Barbie na yan, naging issue yan ngayon. Oh. Dahil merong isang na-viral na video. Eto. Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! 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 Parang halata ah. Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! We! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Ulitin mo! Hindi ako Barbie, sir! Nagalit ka ba? Hindi! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Sure ka? Yes, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Ha? Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Ha? Hindi ako Barbie, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Yung totoo! Yes, sir! Barbie ka? Hindi, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Hindi, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Oy, alata ka! Barbie ka ba? Hindi, sir! Barbie ka ba? Hindi ako
ako Barbie, sir! Oh! Takasan! Hindi ako Barbie, sir! Takasan! Hindi ako Barbie, sir! Barbie ka ba? Hindi, sir! Parang Barbie ka! Hindi ako Barbie, sir! Barbie ka? Hindi, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Barbie! Barbie ka? Hindi, sir! Barbiro! Barbie ka ba? Hindi ako Barbie, sir! Oy! Yaman ko design. Yung totoo, Barbie ka ba? Barbie ba ako, sir? Ayan, di ba? O, hati-hati ang opinyon ng bawat nakakapanood niyan, ano? Lalo na si Vice, na pinagtatanggol ang mga LGBTQ community, di ba? Siyempre, naiintindihan natin dyan si Vice. O, dahil kasama rin kami dyan, ano? Ha? Kasama ka ba dun? Ayan, napaamin tuloy ako. Hindi, di ba? Wala nang bawian. Oo. Uy, joke lang yun ha. Uy! Siyempre, character ko to. Pag bakla kasama mo, talaga nababakla ka din. Uy! Ano to? Oh, ba't ganun ano? Pag ang bakla, nilait ang isang bakla, Oh. parang hindi offensive. Oh. Uy, bakla! Kung tatawagin kita, bakla. Uy, bakla! Hindi ka naman na-offend. Pag yung ibang hindi naman bakla, tinawag na bakla ang isang bakla, na-offend. Ano? Di ba? Kasi diba gusto natin ng equality. Oh. Pero yun nga, minsan pag nagdi-discuss kami ng mga friends ko, bakit ang babae? Pag sinabi mo, babae, Ah. hindi naman na-offend. Lalaki, hindi naman Ah. na-offend. Pero pag bakla, na-offend. Oo. Diba gusto... Para sabi kasing nila, ano raw, para kasing pinalalabas na mahina ang isang tulad natin. degrading. Oo. Oo, hindi naman siguro. Kasi minsan masyado na natin nilalawakan yung pagdedepensa natin sa ating mga sarili. Yung bang konting kibot lang na-offend tayo. Na dapat ay hindi. Kasi pag na-offend tayo, syempre parang mas lumalabas na mahina tayo kasi na-offend tayo. Dapat marunong din tayo sumakay sa mga ganyan. Ikaw, Jex, pag Oh. tinatawag kang bakla, na-offend ka ba? Ay, binabalikan ko mamanoy. Binabalikan mo? Oo! Oh, Sabi, paano? hoy! Oh. Ikaw, tinawag mo akong bakla? Ay, sandali. Siga ka dyan. Ginaganyan ko talaga. Oh, tapos, Tapos pag binalikan ako mamaloy na, oh, bakit? May problema ka? oh, ano sinasabi mo? Oo, tama ka. Ano ka naman ang bakla? Alis na lang. Natuwag ka na, gaga. Pero alam mo, iba-iba talaga yung atake ng pagdepensa at ng pagtayo natin. Kung paano natin itatayo ang ating bandera, di ba? Pero yung para ma-offend tayo, dapat hindi natin pakita sa kanila na offend tayo. Minsan pwede tayong gumante. Di ba? Yung mga ganyan na, Barbie ka ba? Di ba ako Barbie, sir? Di ba? Lahat sila. Meron naman sumagot, Barbie po ako, sir. Wala namang nangyari sa kanyang masama. Hindi rin naman siya pinarusahan. Di ba? Nagkatawanan lang ang lahat. O, yun dapat, if we look at the brighter side, na maraming tumawa, ibig sabihin marami kang napasaya. Hindi ba yung skit lang na? Yung scripted? Oh, pwedeng scripted din. Depende nga sa pagtingin natin dun sa video eh. Kasi marami naman talagang mga content creators o mga vloggers na hindi na kailangan mag-workshop. Alam na nila yung gagawin nila. Kaya di ba may mga video na tinatag ako, turuan mo nga sa workshop to, Oji, kulang sa acting. Pag hindi sila naniniwala na nagsasabi ng totoo o totoo yung inaarte nila, kaya itong sobrang lawak nitong pinag-uusapan natin, ano. Tama. Ang importante lang, dapat marunong tayo, huwag tayong ma-hurt. Ako lang ha, huwag tayong ma-hurt. Kailangan tumindig tayo na kung pwede natin gawing katatawanan din para, di ba, minsan pag sinabi nilang, Oji, plastic ka daw. Oo, plastic ako. Happy? Tapos na usapan. Kasi pag sinabi mo pa na, oy, bakit anong pruweba mo naging plastic ako? Nagpapakatotoo lang ako. Eh di lalo ka nilang iinisin. Lalo ka nilang aasarin. Eh di, kung anong kaligayahan nila, bigay na lang natin. Di ba? Para cool lang, para chill-chill lang. Di ba? Yan yung akin lang. Para wala na mga pikunang ganyan. Kasi pag pinapakita pa natin yung kahinaan natin, lalo tayong binubuska. Di ba? Sa isang banda din kasi na yung eksena na gano'n, para kasing ina-out ka,
yung sapilitan kang na-out, di ba minsan issue din yan sa LGBTQ community. Again, di ba? Di ba? Ikaw na nga may sabi, parang play lang nila yun. Eh. Oo. So, Parang out naman talaga na. Di ba? Pero syempre dito, hindi naman tayo nag-out na, itong artisang ito, ina-out natin, totoo namang bakla siya. Hindi. Kasi hinahayaan namin silang mag-come out in the open. Yeah. Basta ang importante, yung mental health nyo. Natin. Ano ba, mapapa-stress ba tayo sa ganon? Papa-apekto ba tayo sa ganon? O hayaan mo silang maapektuhan dahil hindi nila tayo naapektuhan? Magbabalik pong labas. Hindi ito labas. Happy? Ito naman, yung iba maraming hindi na happy. Oh. Oo, kasi napanood nila si Corina Sanchez na kung may Paris overload si Diwata, meron ding Paris ng tsinelas na ibinigay si Corina kay Diwata. So okay yun. Oo. Meron namang eksena na kumain si Corina ng Paris. Eto. Oh, ayan. Oh, yan, ginudge agad nila si Corina. Na hindi nasarapan si Corina. Kasi parang pinakat niya na yung yung cameraman. O hanggang doon lang tayo, cut na. Parang ganon. Eh, hindi naman natin alam ang totoong storya dyan. Oo nga. Kung totoong hindi talaga nasarapan si Corina sa Paris ni Diwata. Oo. Or nasarapan naman talaga siya. Kaya lang, hindi siya siguro sa baboy. Di ba? Minsan may mga ganun, gusto mong tikman for the vlog. Pero hindi ka naman talaga kumakain ng baboy. Eh, kasi baboy yung Paris niya eh. Grabe ka naman, te. Mukha namang malinis yung Paris ni Diwata. Tangi! Baboy, as in... Pork. Pork! Sabi ko kasi ba? Gaga ka. Di ba? So, iba-iba naman yan eh. Tapos, ayan na nga, sari-sari na yung mga komento kay Corina Sanchez. Tapos, meron pang nagsabi na, yun talaga mga vloggers na pupunta kay Diwata, eh, kahit hindi naman masarap, sinasabi nilang masarap yung Paris ni Diwata. Hindi naman daw. O, hindi na lang daw magpakatotoo. Eh, may mga ganyan pa. Di ba? Imagine mo, pag nagpunta pa tayo doon, bago natin mailabas dito, bugbog na doon sa mga vloggers, di ba? Tayo yung kinuna. Kaya kami na lang nagpapabili ng pares. Pero sabi ko naman, ako bilang opinion ko okay na yun for 100. May only rice ka, only sabaw, may pares ka, at meron kang soft drink for 100 pesos. Hindi na masama. Sulit na sa 100. Ngayon, kung magto 200 pesos yung ganong package, syempre aalma ko. Sabihin ko, syempre, sarapan mo naman kasi 200. So hindi ka nasarapan, te. Hindi, sabi ko nga okay na yun for 100. Kaya nga may mga condiments din. Jegs. Diba? O yung isa nga naalatan. O, ako naman okay lang yung alat sa akin. Okay lang. Diba? So, iba-iba yung mga panlasa natin, no? Kaya lang yung iba talagang gagawa ng issue na hindi tayo nasarapan, pararating kay Diwata, ano masasabi mo Diwata, hindi nasarapan si na OG. Diba? Yung gano'n na, Diyos ko, wala kayo may content na iba. Hindi nanood ng buo. Oo, palibasa mga nakiki-wifi lang. Ha? Diba? Kaya, Diyos ko. Tapos, ayan na nga. Di tinapatan ng hiwaga, Paris overload. Ay, Sa kabila naman. Ay. Kung may Diwata, may hiwaga. Ay, talaga ba? Oo. Tapos, yung, buti ka pa, mabait ka dahil nagpapapicture ka. Si Diwata, suplada, yung mga ganyan. Talaga? Tapos, di ba, merong nag-birthday. Birthday ko, Diwata, pabati naman. Naku, lilipas din yan. Hindi niya binati? Hindi niya binate. Ay. Oh, di ba? So, sino lang ang makakaintindi kay Diwata? Kung nagpapakatotoo siya, kung yun ang kanyang genuine ugali, di ba? Kaya mahirap, nakakaloka. Tapos meron pang issue na, ayan, kumukunti na lang daw yung tao kay Diwata. Hindi na masyadong mapila. Siyempre, pag pagtanghali, paghapon na sobrang init, talagang kukunti lang ang pupunta doon dahil ayaw nilang mainitan for 100 pesos. Di ba? Sa gabi talaga sila nagpupunta. Pero malamig-lamig. Oo, pero ako may I suggest lang na dapat pag may mga nagpapapicture, lalo na kung tumatangkilik sa yung produkto, yung tao, dapat konting PR. Although, maiintindihan naman natin si Diwata kung naiirita na siya sa ibang vloggers eh.
na konting kibot niya, kahit yung mga pagkamot lang niya ng singit niya, binablog na. Hindi ba? Si Diwata ba talaga yung nakita lang nagkamot ng singit? Hindi si Jegs? Ha? Ah. Di ba? Kaya, kaya nasa tao na yun eh, kung paano niya uunawain yung nagiging behavior ni Diwata or hindi niya talaga maarok, hindi niya maatin yung kanyang behavior, edi huwag kayong pumunta nga. Ngayon, kung sakayin niyo naman, edi pumunta kayo para tangkilikin. Pero nakakatuwa, umunlad din naman yung Paris ni Hiwaga. Sabi nga ng iba na yun, di ba? Parang nadadamay na din sa popularity nung ni Diwata, yung mga katabi niya. Depende naman kung maisisingaw mo yung sipon mo, Loy. Kaya anyway, basta ang importante, yung mga nakasuporta dapat, hindi binabaliwala. So ayun na nga, Loy. Oh! Sa June na raw, ikakasal. Sino? Ayun na nga, si Carlo Aquino at si Charlie Dizon. Ay, Oo. ang lapit na pala. Oo, malapit na siya. Oh. Dahil nga parang inintay lang ang pagdating ng mga kaanak ni Carlo at ni Charlie para ma-witness nila ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Saan daw ito gaganapin, Nay? Parang sa Paris Overload. With the joke. Hindi ko alam. Yan ang abangan natin, ha? Oo, alam mo naman tayo, nakikimarites lang. Oo, hindi naman tayo nai-invite sa ganyan. Pero, pag kailangan nila i-promote ang mga pelikula nila, ayan, kilala nila tayo. Nung iba, ha? Oo. Ayun lang. Diba? Ang importante ay masaya sila sa naging desisyon nila. At syempre, best wishes kay Charlie at congratulations kay Carlo. Oo, at hindi naman natin alam kung magiging abay o magiging flower girl dyan ang anak ni Carlo na si Mithi. Ay, ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Tingin mo ba, Nay, ma-awkward itong si Charlie kung andun yung anak ni Carlo sa entourage? Hindi ko alam. Depende yan kung papayagan ni Trina Ayun. yung anak niya. Kasi kay Carlo siguro wala namang problema. Pero syempre, kailangan ipagpaalam sa Nadir. Pero ang ganda nun, ano, kung nandun yung bata, part ng entourage. Oh. Flower Lalo girl. sana naman yung bata pag attend doon. Ano, kung attend man si Mitty doon, hindi siya sinisipon. Na babadir ako sa sipon. Wah, nung ikaw yung mesipon last week, ha? Dapat hindi mo naisip yan. Totoo lahat. Di ba? Oo. Oo. Anyway, and with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Babaloy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode at meron kayong komento sa namin chick, ha? I-comment niyo po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At Yes. syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. Meron pa akong bagong vlog dyan. Ako na nakakaloka dahil di ba nag-interview tayo. Meron tayong na-discover isang furniture store na mas mababa na yung presyo niya sa mga presyo sa mall. Discounted pa, may further discount. Oh. Yan, tingnan niyo po sa aking vlog ang aking pagbisita sa Bukawi Furniture Center. Nandiyan po yun sa Mamaloy channel. At syempre, yung mga furniture na dinalaw mo, no? Aha. At makikita niyo dyan sa vlog ni Mamaloy Aha. na sasabog po yan. Ha? Bakit? Bukawi. Ay, Iba yun, di pa- paputok yun! Fireworks, hindi furniture. Akala ko meron na paputok din sa furniture. Wala! Ayan. Jex? At sa Tita Jack's channel, eto Mamaloy, may bago akong vlog dyan. Pag-susurin nyo. Totoo ba? Yes! At pasalamatan ko ng ang Iconic Star, ang Skin Perfect, at ang Transition PH. Thank you po! Ayan. Yes. Maraming salamat sa Iconic Star. At Yes, dyan nagpapagawa si Erin, si Mami Sol, at si Gati. Yes. Maganda dyan, bongga dyan. Sa Yes. Robinson's Magnolia. Yes. At syempre, Nay, nais natin magpasalamat sa nag-aalaga sa ating kutis at sa ating face and body. Di ba, Nay? Ang NB Skin Beauty and Wellness Center, dyan lang po yan sa Grandia Place. Sa Mama Ignacia, tawid lang po yan ng ABS-CBN. Uy, ang daming kuminis ang mukha dyan, ha? Di ba? Oo, meron, ayan o, kitang-kita o, yung isang guy dyan, ha? Sabi ko, pahiram nga ng video na yung bongga yan, oo. Pati na yan ng mga skin namin, ha? Envy yan, ano? Yeah. Kaya, Diyos ko na, ang dami ng envious sa amin.
Wow. Oo, naiinggit. They end your skin? Yan. Wow. Oo. Hashtag. Oo. At syempre pa, aking panayan pa rin kay Rudy Baldwin, si Madam Rudy Baldwin. Ay, grabe. na naloka si Loy. Oo. Oo, talagang kung mamamatay ka, parang gano'n. Oo. Parang wala ka nang magagawa. Pirmahan mo na lahat. Kasi bukas tegi na. Oo. Ayan, yan po sa OGDS Inspires. Inspires. Sa I1 TFC na rin po, ha? Yes. At syempre, gusto kong pasalamatan ang Elite Pro Smart Lock. Oy, oo. Ang opisina natin ay di ano na. Bigay Wow! na lang, magbubukas na siya. Wow! Taray na taray. Oo, Social! ayan, napaka-safe para sa inyong safety, protection. Ayan, mag-avail po kayo niya, napakaganda. Oo, naaliw ako. Diba? Oo, madami. May susi ka pa, meron ka pang key card na dinidikit mo doon, magbubukas na. Oo, May tat- face recognition din. Hindi, then ano lang, dito lang. Fingerprint. Oo, so tatlong paraan para mabuksan ang pinto. Mataray yan. Tsaka matic na nalalak. Ooh. Oo, di ba? Ayan ang Elite Pro Smart Lock. Galing. Oh, elite! Oo. Bibigyan ka rin yung kandado, hindi ganun. Ah, talaga? Yeah. Ay, hindi ganun. Hindi, ganun. Request mo lang. Yung ginagawa. Ah, sa kandado yan yung fingerprint. Taray lang po ng ano nila. Init yan. Oo, elite yan. Anyway, ayan, syempre pa, ang Momo Korean Egg Drop. Ayan. Ang sarap. Oo, hindi lang egg drop ang meron sila na napakasarap. Meron din silang meron Rice silang bowl. rice bowl, rice May toppings, soup. may soup na ramjun. Naku, napakasasarap. At affordable pa ang presyo. Meron silang 8 branches nationwide. Wow. At open sila for franchising, ha? At magbubukas Oo. na sila sa US. Yes, at Wow. taray sa California. Oh! Oo, ha? Congratulations sa Momo. Napakasasarap naman kasi ng inyong mga In fairness. pagkain. Ayan. At syempre pa sa July 12 naman, ayan, ang aming alagang banda na pinagkakaguluhan. Kahit sila'y nasa Maldives pa Oh. at darating sila rito. Ang J Heart Music po ay magtatanghal sa Music Museum. Yan, July 12 po yan. Ako, alam mo, kukunti na lang ang tickets, ha? Naku, bumili Kaya pabili na. na sa Ticket to Me. Yan, Ayun. ha? Oo, dyan kayo kumuha ng tickets. Naku, napaka-exciting at dahil kakanta sila ng pambabaeng song. Ha? Yeah, Taylor Swift, ganyan. Ha? Oo, sa Music Museum po yan. See you there, okay? At ito po uli ang yung lingkod, Papa Osin OG Diaz na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihilig sa amin? Ichika mo na ang dali! O, diba, Jex, tama ako. Ano? Yung jumujo po talaga ang lola ko. Ay, oo. Without complaining. Di para mag-piano. Nako, hindi. Jex. Target eh. Mahirap mag-piano nang nakatayo ah. No, mas mahirap na pumapatol sa may asawa. Ay! Di ba kasi yan yung ano? Yan ang- Fetish. Oo. Yan ang ano ni Jex eh, yan ang kanyang strength eh. Yan ang weakness mo pala, no? Yung lalaki na may asawa. Kasi feeling niya mas gumaganda siya kapag yung, uy, Wala. pumatol sa akin to. Ibig sabihin, hindi siya kontento sa misis ko. Ay! Ay! Wala, hindi totoo. Kaya ginagawa lang nga niya na yun, magpa-park, tapos papasok na yung guy. Gano'n. Dilibre ba? Totoo ba? Ha? Tapos, uupo na siya. Diba? Ganyan yan. Wow, parang hindi mo naman